keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. There's a hand that I hold on to through each valley and each tribe. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a life that I can depend on through each valley and each day. Well, all my heart is overflowing, and that is why I say I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Alright? So, padayon ta, discipleship A to Z, mao ni ang inyong i-review, ha? Mao ni inyong i-review, layo na kayo ni. Layo na kayo ni. So, sugdito ninyo katong ikatulo pa man to. Brad, ikatulo pa to. Kung inyong i-master kaning salvation man niya, after sa salvation, assurance, after sa assurance, A to Z. So, kaning A to Z, layo-layo na ni. Dapat master na ninyo ang salvation, master na ninyo ang assurance, and then this is part of discipling. Discipleship naman A to Z series. So mura na yung maturing. Dapat kanang master na gyud nimo ang mga lesson. So that is why I encourage you to keep on watching. Kung mahimo, i-download para kung wala kay iganhin ninyo dire, i-download. Inigato ninyo sa office, i-download. No, get the get the messages. Pangayo mo password nako. Unya i-download ninyo ang mga messages nga angay nimong i-review, no, para kanang bisag offline ka, ma-review nimo sa YouTube. Mao na nakanindot. Dili nimo kinahanglan i-download sa imong phone. I-download lang sa imong YouTube account. Naman ay download. Ma-download man ang akong kuan, ang mga messages. So I encourage you please. No? Kay para kuan ni, mao ni atong kinabuhi, mao ni atong tinuod nga panginabuhi. We are employed by God sa ani nga pamaagi. All right? So ipadayon na to ang lesson about Jesus Christ. This is number 9. Jesus Christ, number 9 na ta mga kaigsunan. Unya ka nagpadayon ta sa pagkat-on about ni Christ, and many people will say, I know Christ. I know Him. Mga igsoon, you can never stop learning Christ. Di gyud pwede mahurot nimo mga kaigsunan nga matugkad gyud nimo si kinsa si Kristo. Every day you can learn Him. Mga igsoon. So, ang atong katunon karon kabahin sa kinabuhi ni Kristo sa iyang earthly ministry is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Mao ni siya ang panapos sa iyang earthly ministry. Na diri mga kaigsunan, kanang nakumpleto ang iyang misyon.
nga siya nabanhaw gyud. Nabanhaw si Kristo. Amen? Imo ginang barugan og excited jud ka mutudlo, nabanhaw si Kristo. Laliman ka ang Bible na gyud nag-ingon nga kung ang imong pagsalig naa lamang plainly kang Jesus Christ, you are man most miserable of all men. Most miserable. Nga naman, dili ka malangit kung walay Kristo nga nagdupa sa krus, namatay, unya gilubong, nabanhaw. Walay kaluwasan. Sa ato pa, kaning ato ang mga pagsimba, kung wala namatay, nabanhaw si Kristo ba? Wa ni kapuslanan. Kay sangit rani sa ato ang physical. Patay atong spiritual. And the only one that gives us the spirit that is alive now because of Christ's death, burial, and resurrection, tungod na gina sa iyang gibuhat, and that is what we call the gospel. Let's open our Bible, please. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 3 and 4. Basahon na tugdungan, and I would like you to stand with me. 1 Corinthians chapter 15, 3 and 4. All right? Ato duganon sa pagbasa, verse number 3. Go. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful time with you. I thank you, dear God, for this opportunity, privilege that we could hear the message. I pray, dear God, that you please help your people, that they could learn the message of God, and through the help of the Holy Spirit, we can really learn, O Lord, unsay imong ipasabot kabahin sa imong resurrection. I pray that you use me once again, empower me to preach your word. In Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. So we are going to teach you according to the Scripture. The Bible says there is Jesus Christ. He was dead. Naghatag siyang kinabuhi. He died, and He was buried, and He rose again according to the Scripture. Meaning, na-record. Dili na ni istorya lang, mga kaigsunan. And the record, we can see it in the Bible, the most reliable book in the whole world. The most reliable. Daghan man magduda ani, mga kaigsunan. Karon, kung imo ning dudahan, unsay imong ikapuli ani nga makaingon ka nga mas reliable ng libro ha. Na kumingon ka, na ako'y naibaw ang libro. Mangutan ako, kinsay gisuwat ang libro ha. Naaginay usa ka author. O pipila ka mga editor. Pero mangutan ako nimo mga igsoon, pila ka buk author, pila ka buk gipasuwat sa Bible. 40 plus. Pero pila man kidyod ka buok author sa Bible? Usa. Wa ka maglibog ana. They are just writers. But the author of the Bible is only one, and that is God. This is God's Word. Written by people. Ngayang gipili, mga kaigsoon, nga gitawag og mga holy people. Dili mga tao, mga igsoon, nga walay kasing-kasing og pagtuo sa Ginoo. Sila mga tao nga gipili para mabasa nato ang iyang pulong karon panahona. Mao ni the most reliable book. Unya mo ay nagsulti, mga kaigsunan, that Jesus Christ, He gave up His life, He was buried, and He rose again. He rose again. So ato ning istudyuhan ang iyang pagkabanhaw, mga kaigsunan. Number 1, Jesus did rise on the first day of the week. That is Sunday. Imo ginang hinumduman nga si Kristo nabanhaw siya during the first day of the week. First day. That is Sunday. Nabanhaw siya. Unya, nani siya significant, mga kaigsoon, nato sa basahon ng verse, John 21. John chapter 20, verse number 1.
Markahin ninyo ang kaniyang mga verse igsoon para dili ka matalang ini-review nimo. The Bible says, "The first day of the week cometh Mary Magdalene early when it was yet dark unto the sepulchre and seeth the stone taken away from the sepulchre." Kano sa siya niadto? First day of the week. Diha na banhaw si Kristo. First day of the week, mga igsoon. Come on. Oo, siya na pastor. Dako kaya siya kahimuan sa religion karon nga nagsigig practice, gasigig remember, ani nga gitawag nilang Holy Week. Mao na nga bisag usaog celebrate kana mga kaigsuonan, wag ikaluwasan nilang naangkon kay di gyud sibo mga igsoon sa tudlo sa Bible. Amen? So importante, recorded naay record sa Bible nga si Mary ni adto sa lubnganan diin gilubong si Kristo during the first day of the week, and then she found out na open na ang sepulchre, wala na si Kristo didto. It is recorded. Praise the Lord. Naay record mga kaigsonan. Ikaduha, dali ra kay ni. Ikaduha, ato ra man ning pag-review, pag-prove mga igsoon na naagyo resurrection, and it is recorded in the Bible. Ikaduha, Jesus spent 3 days and 3 nights in the heart of the earth. 3 days and 3 nights. Now, daghan kayo mga panaglalis bahin ani, og di lang ta mo apil anang lalisa. Kay di man na mo'y atong tumong sa atong pagtuon. Diin mangyod ni adto si Kristo anang 3 days and 3 nights. Ang uban ni ingon mga kaigsuonan kanang niadto sa impierno. Nasay uban di mo tuo ana. Kay dibayad siya sa sala, kay bayad sa sala kamatayon adtong impierno. Ang uban di mo tuo ana. So kung ato nang kana bitong ihisgutan magkalalis, pero ang gisulti sa Bible mo na ato isulti. Amen. He went to the heart of the earth. Niadto siya sa kinailawman, bahin sa kalibutan. Dito niya gibayran, dito siya nagpaabot mga kaigsunan. He stayed there 3 days and 3 nights to pay. Amen. The completeness of the payment. Sa iyang samtang siya patay. Bodily. So patay siya, gilubong siya, nasa sa sepulchre, 3 days and 3 nights. Ang umansad niingon nga, tuwara siya suod sa tomb. Nagunsa siya, naglingkod-lingkod siya dito, 3 days and 3 nights. So, dili na mo matter mga kaigsunan. Ang mo matter, He died, He was buried, and He rose again. Kanang uban diya nga, tukion pa mga igsuon, wala na nagiklaro ni Kristo, so ayaw na nato tukion pa. Ang importante na banhaw si Kristo, and it is true that He rose from the grave. Para na ang kaluwasan madawat igsoon. Diversion na kanang mga lalis-lalis diha, diin magyud be. Ngano nanabi si Kristo diin siya pagkakita niya sa mga apostles? Wala siya nanabi. Wala siya nangingon nga pagkakuan na grabihag kamo pay ni adto didto. Di ba? Nanabi ba siya din siya gikan? So it doesn't matter. It is not for us to learn. Wa man giingon ni Christ. Wa man giingon sa Bible. Kaya kung mo take side ka, unya puros ra ka ng una-huna ba? We cannot read it. Ang klaro nga gisulti sa Bible, in the heart of the earth. So diha. Nag-usap siya dito. Gabayan sa atong sa. Gabayan sa atong sa. Asam nagisulti? Matthew chapter 12:40. Matthew chapter 12:40. Basta ang gi-example sa Bible mga kaigsunan, sama sa nahitabo kan Jonah, unya sa dihang si Jonah naa sa whale's belly, di gyud nindot ang iyang experience. Di gyud nindot ang iyang experience. Ikaw ba'y nasa suod sa dakong isda?
Now in Matthew 12:40, English Bible, mga kaigsunan, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Naa sa Bible. Klaro. Dili malalis. Asa lagi ng heart of the earth? Mga igsoon, ato na lang ingnon ang mga tao, tudluan na to sila, unsaong pag-adtog langit? Dili unsaong pag-adto sa heart of the earth, kay si Kristo na nidupa, ana. Siya ni adto para di ta kaadto. Unya adto na pangitaon ni noon. Lalisan pa. Magkaguba relasyon. Ayaw nagtuki-tuki ang atong mensahe, ang mensahe nga giatag sa Ginoo nato, ipanabi nga ako na banhaw. Ayaw nagtuki diin ko sa dihang patay. Amen. Mga igsoon, message of the gospel is important message to preach. Dili na nato sa gulag unsa diha, mao ni ang mensahe giingon sa Ginoo. He went to the heart of the earth 3 days and 3 nights para bayran ang atong mga sala, mga kaigsuonan. So, unsa may emphasis ani sa ato ang mga practices. Nabanaw siya Sunday. So, kanang Holy Week nga gi-practice sa kalibutan, wa gyud na tunong. 3 days and 3 nights, mga igsuon. Naa siya dito. So, iatras na to. Nabanaw siya pagka-Domingo. That is not considered. Banhaw naman, pagkabuntag. So, kutob ra Sabado, iyang kamatayon, kay pagka-Domingo, banhaw naman. So, atras ta. Sabado, Biyernes, Huwebes. 3 days. Biyernes mang ilaha, namatay Biyernes. Huwebes, wa nagsugod counting siya kamatayon. Huwebes, Biyernes, Sabado. Pagka-Domingo, banhaw siya. 3 days man. Klaro man ang gisulti sa Bible. 3 days and 3 nights. So mo na, tuo-tuo pa. Unsa istorya na, Bible, tinuod mga kaigsunan. First day of the week siya nabanhaw. That is Sunday in our calendar. Amen? Atrasa na natog tulo. Nitunong mas Biyernes. Ayaw kapilag ihap ang Domingo kay nabanhaw naman siya. Buhi na siya diha. Di na siya patay. Thursday siya namatay. Ngano, pag-crucify siya, namatay siya dayon? Di gyud tunong mga kaigsunan. Ang religion nga practices dili tunong. Di gyud tunong, di gyud Biyernes. Namatay ang Ginoo. Kay hilaw og sapan pa di makaon. Hilaw. Amen. Og kuan pa kanang basta dili gyud mao mga igsoon. So Jesus Christ spent 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ikatulo na itong i-learn sa iyang resurrection. Jesus appeared to His disciples. Muna di ni malilong mga kigsunan kay naay record nga nakikita gid siya sa mga disciples. And very wonderful news, sa tanan niyang disciple, kinsa iyang gi-meet first. Grabe mga igsoon. Wala ni gisgutan ni Apostle Paul sa iyang account. Wala niya gisgutan. Gidiretso niya sa mga kalalakinan. Pero, mga kaigsunan, kani nga account. In John chapter 20, wa na'y mas muuna pa ani. Sa John chapter 20. Mo ni kani atong unahon og basa sa dihang nabanhaw si Kristo na ay nakakita. Verse 14 and 16. To 16. Verse 14 to 16. The Bible says, and when she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing and knew not that it was Jesus. Kay pretty man yang hilak.
Imagino na nimo samtang gahilak siya mga kaigsunan, nagkuyog man sila dito na ama ng mga apostles pod nakakita, pero siya giuna gyud nakakita mga kaigsunan nga nabanhaw na, wala na si Kristo, and then nanagan day ang mga apostoles, nagadto po sila dito, galumba sila dagan na uhay pas Pedro. Mga igsoon sa diha nakakita sila, pagkahuman wag gyud sila nakahinumdom nga mabanhaw si Kristo, nanguli na sad sila. Pagkahuman na lang kita nga wa na si Kristo. Nanguli sila sa ilang balay. Si Mary, tuwa dito, gawa sa sepulchre, naghilak siya. Mo nagiingnan siya, mo giingnan sa anghel. So may imong pangita. He is not here. He is risen. Pag-ingon sa angel nga, nabanhaw na siya, nitalikod siya mga kaigsunan. Unya nakakita siya ni Christ, wa siya kailangan si Christ, kay ang iyang mata napuno sa luha. Mo nag-istorya siya mga igsoon. In verse number 15, Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Wa siya kay bao nga mao na dito si Kristo. Ang permero mga kaigsunan, nganong siya may una gyud, because siya gyud igsoon ang dunay kasing-kasing sa Ginoo. And in verse number 16, Jesus said unto her, Mary. Pagkadungog niya sa ngalan, Mary, she turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. Nakailan din siya mga igsoon. Primero, wa siya kaila kay blurry iyang eyes, pero pagkadungog niya, di gyud siya kalimot anang word, kanang tawgon siya ni Jesus, Mary. Mura bag, why, kana bang naitaw mo tawag nimo niya, ang tinawgan bitaw siya ra gyud mo, iya ra gyud na nga way unsaon pagtawag. Di gyud siya kalimot, makahinumdom gyud siya. How Jesus Christ called her name. Could you imagine? Pwede naman siyang dili adtuon ni Christ. Pwede naman moderitso na si Christ ngadto sa mga apostles. Pero nganong giduol gid siya? Nganong giduol gid siya? Amen? Unya, hinumduman na to kinsa si Mary Magdalene. She was accused as a dirty woman. Pero gihigugma ni Kristo, giluwas ni Kristo mga kaigsunan, gitagaan og hope. And do you know, we are the picture of Mary Magdalene. Kita. Pero ang diferensya lang nato, wa ta kaapas sa gugma ni Mary ngadto ni Jesus. Wala mga kaigsunan. And after that, mga igsoon, in 1 Corinthians chapter 15, mao na ni account ni Apostle Paul, wala na apil si Mary Magdalene diri. Sugod sa verse number 3 hangtod sa verse number 8, the Bible says, For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen of Cephas, then of the 12. Nakigmeet dayon siya sa other disciples. Amen? So pagkakita na mga kaigsunan, in verse number 6, after that, He was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Ngamatay na. After that, He was seen of James, then of all the apostles, and last of all, He was seen of me also. Ingon si Apostle Paul. As of one born out of due time. Unya, meaningful kayo ni ang pagkakita ni Apostle Paul. Kay mauni ang iyang kaluwasan. Imagino na nimo mga kaigsunan.
Mo nagiuwahi niya kay nikabat pagpila ka adlaw. Una niya nahibagatan si Kristo ngadto sa dan. Na ay nakakita. Na ay mga witnesses nga si Kristo na banhaw gyud. Og nakig-istorya pa si Kristo nila. Na how come nga ang mga tao uban mga igsoon di man motuo nga nabanhaw si Kristo? Na kinahanglan i-reject gyud nila ang Bible. Mao na daghang mga tao nga di motuo aning Holy Bible. Dili motuo sila nga ang Bible is the final authority, the word of God. Dili na tuhuan. Kay ngano man di sila katuo nga nabanhaw si Kristo. Kay kung tuhuan nila nabanhaw si Kristo, lupig ang ilang baruganan. Ang kaluwasan na alamang kang Kristo. Wala sa mga pundok, wala sa mga relihiyon, wala sa binuhatan, wala sa atong individual mga kaigsunan nga kaya natong luwason atong kaugalingon. Ang kaluwasan na alamang kang Kristo kay siya ra gyud ang nagbayad sa atong sala, siya namatay, gilubong ug nabanhaw. Kompleto ang iyang pagbayad. Amen? Kompleto ang iyang pagbayad mga igsoon. Now, next, number 4. Jesus was raised again for our justification. Mo anay reason sa iyahang pagkabanhaw. Mo anay reason sa iyang pagkabanhaw mga kaigsunan para kita ma-justify sa atong pagkabadlungon, sa atong pagkamakasasala. Asa man ta niya i-justify? Ngadto niya. Ngadto sa amahan mga igsoon. Kay di gyud ta kasud if we will not be justified. Mao bitaw na mga kaigsunan, ingon ani ang istorya ani ron, sa dihang namatay ka, you are going to face judgment. So in the throne of God, mga igsoon, Satan will accuse you as a sinner. Sabtan na to. I-accuse ka, you are a sinner, makasasala ka. Then, the justifier, the Lord Jesus Christ is the one that will stand with you and will speak to the devil, forgiven. Amen. Justified. But sabto na kay lawyer when you face the judgment. When you face the throne of God after you die, you have a lawyer that will stand with you, that will fight for you, mga kaigsunan. And that is the Lord Jesus Christ. Bisag unsa pay accusation sa yawa, didto inig-abot sa hukom. Absuelto, paid in full. Mo na may tabo nato mga igsoon. Mo na dapat magmalipayon ka karon pa lang o. Atong Sabado ang atong gisgutan diri mga kaigsuonan, ang final exam para makapasar ta padung sa langit, giansira na daan ni Kristo. Iyan ang gi-complete. Mo na ka, sige tagkahagbong diri. Sige tagkahagbong sa mga exam. Na hagbong ta sa tithing, hagbong ta sa offering, hagbong ta sa soul winning, hagbong ta sa atong pagpangalagan, kay nagbuot-buot ta, pero inikamatay na to, mga igsoon, langit gyapon. Ngano man, si Kristo mo ni answer sa final test. He made it complete, the Bible says. Kasulod gyapon ka. Kanindot ani atong kinabuhi oy. We are loved. Na, He died and was buried and He rose again for our justification. Look at Romans 4:25. Romans 4:25. The Bible says, who was delivered for our offenses, it's Jesus' name, and was raised again for our justification. Lalimad ka, di ka ma-justified. When you die, you're going to face the same thing. You're going to face the judge, the throne of God for judgment. And then there is no Jesus Christ standing beside you. Ang yawa, gahuwat na dito. You're mine. Imagine na niwa imong loved ones ni atubang na dito, kay namatay na ni atubang na dito mga kaigsuonan, unya pagkahuman, way Kristong nagkuyog. Imagino nag-ikaw mo'y mamatay. Unya, wa ka kuyugin ni Kristo, kay wa ka di ay maluwas. Imagine na,
Ha? Wanay balikay. Wala na din nakaka-appeal. Pwede mo appeal, Lord. Daghan ba ako binuhatan? Gisulti na sa Bible. Many will say to me in that day, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have we have cast out devils and have done many wonderful works. O sa gitubag sa Ginoo mga kaigsunan, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity. That is judgment. Mato nang giingon sa Bible, kinsa na may naghukom sa tao, he did not come to condemn us, but it is people who condemn themselves by not believing in the salvation that God gave them, which is the Lord Jesus Christ. His death, burial, and resurrection is the complete salvation nga gi-offer sa Ginoo. Dili ganina matuhuan, wa gyud kaluwasan. Mao nang iya pagkabanhaw para sa atong justification. Hallelujah, mga igsoon. Hallelujah. Lastly, mo ni limag yun kay grasya ni ang iyang pagkabanhaw. Jesus' resurrection is a great blessing to all who believe. Amen. Way labot ang katungwa ni tuo kay inikamatay nila, impierno man. Pero sa tanan nga ni tuo nga si Kristo namatay, gilubong, nabanhaw, that is a great blessing. Sa tanan nga ni tuo. Now, do you believe? Na, nituo ba mo? Kana inyong mga anak, galiraw-liraw lang ang mata nila. Nituo ba na sila? Na, adyon magkuhan nga, bata pa na ako. Uy, adtugon mong morgigot, tanawa ditong naabay bata dito. Nabaguhay lang sa mga news. 10 years old, nalumos. Naliman ka na, ang kamatayon, way giila. Amen. Way giila. Mo na ang pagpanganda, mga kaigsunan. As young as the moment you know, the moment you understand, the moment nga ikaw na kay kanabitang choice to do bad. Kani, mga anak natin, magagmay ba? Kani si Samsam? Oh, kamauna na magpabadlong Samsam tingali? Kamauna, wing, kamauna? Oh, nawa. Kani si Bato, agkoy, kani, kung di ni maluwas, sigurado impirno yun eh. Mala, Mamarilin, halang sulwini nga, yun na kadadlaw, ma'am. Diba? Kamaon na magpabadlong ba? Ninglutaw na ang iyang pagka-tao. Pasalamatan ni mga infant kay, pa magina, they are loved by Jesus. Libre ang kaluwasan. Pero sa dihang mga kaigsunan, kanang nanay buot, libre maghihapon ang kaluwasan, pero kinahanglan na nimong dawaton. You need to believe. You need to believe. Now let's go to 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Verse number 3 to 4. The Bible says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Pinaagi sa iyang pagkabanhaw, nakaangkon tag lively hope. Daghan mga tao naglaom, hinaot paunta, nga malangit si kuan, malangit si kuan. That's a dead hope! Amen. Amen. Naliman ka hagbay na namatay, sige paghangyo si Ginoo nga malangit, unta ang iyang kalag. Pirti na daghang ampo, imong gidalit ngadto sa Ginoo para sa kaluwasan sa kalag atong namatay na. Dead hope! Amen. Pero mga kaigsunan, kita nga nito, kita nga ni dawat ni Kristo, kita nga nakaangkon sa kaluwasan. Lively hope! Amen. Tungod na sa pagkabanhaw ni Kristo. Praise the Lord, mga kaigsunan. Muna gid gamay lang nga kasikas kinabuhi nato, mabalaka dayon ta. Wa kay baw nga giduphan na ginan ng impierno kana pang imong kahimtang.
paminaw mo Kristohanon, ug unsa man gani ang sitwasyon sa imong kinabuhi karon, resulta na sa imong pagtuo. Kay kita, kung naluwas ta pinaagi sa pagtuo, ang atong kinabuhi gaagad pod sa atong pagtuo. Nag-agad sa atong pagtuo, kini atong kinabuhi. Mo na ayog basula, si bisan kinsa, ayog basula ang Ginoo labi na nga nagkalisod ka. Kay kung imo basahon ang Bible mga kaigsunan, wa gyud plano ang Ginoong lisod-lisuron ka. Kay pinangga ka sa Dios. Ingon gani siya kung ang tao kabalo mohatag og good thing sa iyang anak. Ako pa. Gipangutana gay sa Ginoo ang mga tao, ikaw kung imong anak mangayog pan, tagaan din nimong bato? Kung mangayog isda, tagaan ba din nimong scorpion? Di ba di? Ningunin ang Ginoo, labaw na ko. Ngano ang kinabuhi sa uban mga Kristohanon? Hand to mouth man. Kasi mo ang hand to mouth? Ang handra, may gibutang sa mouth. Giingkit-ingkit ang hand. Makubid ka niya. Wa nagikaon. Ato, apas. The blessing of the Lord, mga kaigsunan, when God gives you the blessing, He added no sorrow with it. And it is durable riches that even in the evil days, magbarug ang panalangin. Dalimad ka sa Book of Psalms nato paminawon, dili mularag ang imuhang mga bunga. Mag-abot yun siya sa sunod nga higayon nga mamunga na pud siya. No? Namupo ka karon, namupo ka, panalangin. Kahuman nagsigag kaon, busog ka mga kaigsunan, wa pa nahurot, namunga na pud. Muna'y pasabot sa Ginoo sa iyang panalangin. Kami sa among pagpangalagad sa Ginoo sa ministry, dili man abunda ang kwarta, mga igsoon, pero wa gyud mi kahinumdom nga naay panahon nga way pagkaon among balay. Wa gyud mi kahinumdom. Naay mga panahon mga kaigsunan nga wa na gyud mi ikapalit, pero inigmata na mi kabuntag, mga sudan nagbitay sa gate. Ang uban mga pasayan naganana pa. Bugas ipambitay, wa man say mangawat. Maglibog meeting kan gikano. Dapat kami dawat mi pagsugod sa ministry di na nakasayon oy. Dawat mi bisag unsa mga kaigsunan gikan sa Ginoo. Kay ba mamigikan sa Ginoo kay wa man mi nangayo. Wala man mi nagpakaluoy bisa mga membro wa gid mo kibaw wa mi kwarta. Amen? Di panahon nga na ni-visit sa church, di may kaila, wa may kaila. Taga-probinsya daw siya. Unya, kinahanglan siya muuli kay nasakit ang iyang anak. Kinahanglan siya pliti. Among kwarta, mga kaigsunan, last money. Last money. Ning kulab, ihatag lab. So, unya, para panihapon man Wa pa man ta ka pamalit. Ko ihatag lang good kay nanginanglan na. Wa may kaila. Mga kaigsuonan, pag human na, wa na. Niabot bitaw na si Romulo Baltasar. Niabot, gitagaan bitaw mig buwad priting daghana. Dili buwad nga kuan ka ng buwad nga na yung unod ba ka ng humok pa bitaw unod bitaw nga imo maana-ana. Ana, ingon kag hapit buwan to namong kinaon. Buwad among kinaon. Lipay gyapon mi. Lami man kayo. Siyo ni lain-laing luto. Lain-laing pormas luto. Why gutom sa ministry? Ngano man, ang imong ekonomiya sa langit, mga kaigsunan, ang imo lang nga ayaw reklamo, ayaw bagutbot sa bisan unsa nga sitwasyon, ang imo pagsalig sa Ginoo, ang pagtuon nimo sa Ginoo dapat lig-on. Amen? Ang imong kalipay naa sa Ginoo, padayon sa pagpangalagad. Kay ang Ginoo ray bahala mo buhi nimo. Kung nanghunong mi, disura ministry oy.
Hunong. Yun is good. Sige na ko nagtawag. Uli ko mami, oy. Lisod man tayo ni diri. Magtuo mo, ana, magic. Dili magic, mga kigsuunan. Kung mag-recall me, bas mga panalangin sa Ginoo, di naman tagkwarta. Sige lang ka-deficit ang church, pero hantod ka ron, buhi kayo. Oh. Makibaw man mo, kaya sige man na ito gisgot. Tulo ka brand new nga sakyanan, impas. Diin man na. Diin man na. That is God's blessing. That is God's provision. Kapanalangin na mga kaigsunan. Sa may mo milyon-milyon be. Mga igsoon mo na iningon ng Ginoo, ayaw mo si pangita ng wadiha. Ang imong pangitaon diha, ang imong pagtuo sa Ginoo, mga kaigsunan. Amen? Naa diha ang imuhang kinabuhi. Humana ka. Gihatagan gani kas kinabuhi, kana pang imong panginahanglan, di niya duphan. Mga igsoon, learn Christ. Learn Christ. Blessing, blessing, verse number 4. To an inheritance. Na, underline nila, mga kaigsunan, nga mga yellow diya. To an inheritance incorruptible. And undefiled. And that fadeth not away. Reserved in heaven for you. Naana tayo sure nga panalangin dito sa langit. Now, kung giandaman taan as langit, mga kaigsunan, kana pang ato panginahanglan diri? We are the representation of Christ's greatness. Pasalamat ta igsoon nga si Kristo naghatag siyang kinabuhi kay kung kung wala mga igsoon, hala, paturagis lang tas tong kinabuhi, wag yung direksyon eh. Muna mag-uol ko mga igsoon kung ang mga Kristohano, labi na diri sa Lighthouse, ang inyong kinabuhi, way direksyon, mag-uol ko ninyo. O ganong way direksyon. Agak Rescue Ministry and soon to become Agak Rescue Foundation. Wa kay labot. Agak Rescue Foundation. Mang-rescue ta og kabataan nga napasagdan. Collateral damage sa mga ginikanan nga wala naguna-huna sa unahan. No, daghang kay mga bata nga gitawag nga a mistake. Na may mistake? Nga bata o bunga sa imong mistake? Ikaw mo'y nasayop. Nga ang bata may nahimong mistake. Mo na mga bata atong pangitaon. Mo na mga bata nga ato ang sagupon o atong buhion. Tagaan natong lively hope. Pakit o natong gugma nga wala nahatag sa ilaha. How can we do that? Kung ikaw mismo wala ka ka-feel sa gugma sa Ginoo. Na? Are you listening? Do you really believe that God loves you? Amen. Is that how God loves? When you love, what will you do to the one you love? Kasi mo yung buhaton, tagani mo kasakit? Ha? Tagani mo pandesal nga murag bato? Tagani mo espesyal nga panalangin. Espesyal nga mga gasa. Espesyal nga pagtagad. Bisan na lang ang pag-good morning, espesyal kay pagkapinan pag mga emoji nga mga heart. Tinood. Kay naa may gugma. Pero kung may gugma, wala eh. Masunagot kay ni Agi man tatananan na. Ang uban na apa diha? Cloud 9. Ang uban tutsiron na. Ang uban, wala na sila sa Cloud 9, na sila sa balikutsan. Wala nila na feel ang joy sa gugma.
Paita ni mo na ni bunga ni gugmang wagyan gugma oy ilad ko gugma da. Oh, pero kanang naa ka sa gugma ba? So kung ma-maintain lang yun nato ang gugma mga kaigsunan sa Ginoo nga gihatag niya nato, nindot kay atong kinabuhi. Kay ang gugma sa Ginoo dili mo bupakyas, dili mapapas, dili mausab, it will not fade. His love is genuine. I-maintain na. Pinaagi sa imong pagtuo niya. Receive His love and live by His love, by loving others. Mamanay maintenance sa gugma sa Ginoo. Spread the love of Christ to others. Let them see the love of Christ in you. Diha nimo. Amen? So mo na reason, gano'n na resurrection. Blessing na mga kaigsunan. Blessing. Ayaw huwat nga, ato na talangit na, kaya nindutaan na mga inheritance. Oy, ito na si langit, ito na si langit. Ayaw sa na, dali-dali Ayaw sa dali-dali Kaya naapay buluhaton diri, nga atong angin buhaton. Atong i-review, atong lesson. I-review na to. The resurrection of the Lord Jesus Christ, unsa may una, nga atong gi-take up karon. First day of the week siya, nabanhaw. Hinumdumi na, first day of the week. So, gamay calculation, 72 hours siya nga namatay. That is 3 days and 3 nights. So, calculate. Ikaduha, mga igsoon, Jesus spent 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Muna'y pinaka-safe. Ayaw na naman pagkiglali sa nag, ni adto pagyog imperno si Kristo o wala. No? Kay, pwede masanin mo lalison. Oh, asa may bayad sa sala, siya ni bayad. Kung kita mo inibayad sa sala, asa tapadong? Imperno. Unya, makagawas pa ka dito. Di na. So, posible ba nga si Kristo ni adto sa imperno? Possible. Kay bayad sa sala, kamatayon, which is hell. Unya, siya ni bayad. Uy, kumiyota, doon na tikas. Pero possible. Pero walang gisuwat. Muna dili na to gyud barugan ba nga ni adto gyud siya oy mangugat jud ka. Asa man imong text? We are abiding the Bible, the text mga kaigsunan. Ayaw laing libro. Kanang Bible gyud dili ka na mga sinuwat sa uban nga kinalculate na sa uban. Dili Bible gyud. Give me the verse that says literal heart of the earth. Diha ra tataman. Mga ison. No, ang uban lain-lain man, lain-lain. No, ang uban asa ra siya sa Abraham's bosom. May uban nga tuwa siya sa Abraham's bosom. Oh, nana sa Bible. Wala sad. Si Lazarus nay account nga tuwa siya sa Abraham's bosom. Pero si Christ wala account. So posible ba? Ha? Posible? Posible sad. Pero naabas Bible? Wala. So, di ta magsabaan na. Magkagubot pagwa sa Bible. Iyahay lang sa kabright sa tao ba? No? Number 3. Jesus appeared to His disciples. Proof nga siya nabanhaw. And number 4, Jesus was raised for our justification. Katamis, anak paminahon. Para sa ato ang kapasaylohan. Na? Kanang justification, mga kaigsunan, bisag unsa ka pagkahugaw, you are justified by the death and resurrection of the Lord. And number 5, Jesus' resurrection is a great blessing to all who believe. Para lang yun siya sa mga ni-believe. Muna, sad to say, kung na kay loved ones, nga di gyud mo believe, mo na tig-persecute ni mo, iampo lang ginas Ginoo. No? Ay lag awaya. Ayog ingna kung mag-away na mo, hoy, taga-imperno! Kay dili, pwedeng ipasigarbo ang kaluwasan. Amen? Di pwede ipasigarbo ang kaluwasan. Muna, pasalamat ta, we are saved, let's do the work
of a saved person. Let's go and preach the gospel of the Lord to every creature. Muna itong trabaho. Amen? Muna ay pahigot sa mga tao nga gamiton na ka para sila madato. Make yourself free for the work of the Lord. Atong topic next, mga kaigsunan, nalaghapon ta sa topic sa atong Ginoong Jesucristo, the ascension of Jesus Christ. The ascension. Mao ni siya ang dili kayo talk about. No? Wala kayo siya ginahisgutan. Kay kutob ra kita sa resurrection. Kutob ra ta diha, pero ato ning hisgutan ang iyang pagkayab ngadto sa kalangitan. Unsa may leksyon diha? Unsa may makuha nato nga lesson about His ascension? That's what we are going to talk about this coming Wednesday. Amen? And please, subscribe to our channel. Subscribe. Bitaw, subscribe mo. Onya review, visit our channel, Lighthouse BBC Cebu. Lighthouse BBC Cebu. Ayon ang Lighthouse BBC kay Manila na. No, kang Pastor Abante na. Pwede san mo diha mo tan-aw. No, nindot na ilang mga lesson din ha. Pero ang ato channel is Lighthouse BBC na Cebu. Cebu. Okay? Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us this wonderful moment with you. Thank you, Lord, for saving us. Thank you, Gyud kaayo sa paghatag nimo sa imong kinabuhi. Ikaw namatay, gilubong, ug nabanhaw aron sa pagluwas kanamong makasasala. Thank you so much, O Father, for expressing your love to us. And I pray nga kaning among kinabuhi nga hinuwaman, kaning among kinabuhi nga hinatag nimo, Lord, isip usa ka luwas, tuguti nga mahimo kaming imong mga alagad nga tinuod nga mga alagad nimo, Lord. Dili mag-agad sa situation, dili mag-agad sa status sa kinabuhi, kundi mag-agad kami sa imong kabubuton ug unsay naisulat sa imong mga pulong. Tuguti, Lord, nga among pagpangalagad naisubay sa imong kabubuton. Because serving you nga dili nagsunod sa imong kabubuton, wala gyud na nga value sa imong pananaw, Lord. So please bless your people with that kind of heart, O God, to serve you willingly and honestly and according to your word. Thank you so much, O God, for the altar call. I pray that you bless them as they come to the altar this afternoon. Bless them, dear God, as they pray for your glory. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen.